Pagpalang quarantine at lockdown po sa ating lahat. Muli po samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, meron po akong munang verse na gustong basahin sa Proverbs 10:25. When the storm has swept by, the wicked are gone, but the righteous stands firm forever. Basahin po natin sa Tagalog. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. So, bilis naman pong unawain yung mensaheng yon na ang mga tao daw po na masasama ay mabilis daw pong natatangay ng mga unos. At ang tao daw po na matuwid ay parang isang gusali na hindi magiba-giba. So, napakaganda pong katanungan na itanong po natin sa ating mga sarili. Alin ba tayo o ako doon sa dalawang klase ng tao yun? Para po mas lubusan nating maunawaan, atin pong pag-aralan ng isang kwento dito sa Marcos chapter 4 na ang pamagat po ay pinatigil ng Panginoong Jesus ang bagyo. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama kong mga pangyarihan, muli po kami inyong samahan sa pag-aaral ng inyong salita. Kayo po ang magturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng kalakasan ng aming mga kalooban sa panahon pong ito na aming pong pinagdadaanan. Dahil nga po sa kumakalat na virus na ito, Panginoon, tunay pong kailangan namin ang inyong mga aral at salita at nalubusan po namin maunawaan kung paano po namin naharapin ang pagsubok na ito na nangyayari sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, muli po, kayo po ang mag-usap, kayo po ang magturo, at bigyan niyo po kami ng mapagpakumbabang mga puso upang unawain at tanggapin ang inyong mga aral, Panginoon. Lahat po ng ito ay pinagpapasalamat namin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Sige po, basahin po natin yung Marcos 4, verse 35 hanggang 41. Pinatigil ni Jesus ang bagyo. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa alon, tumigil ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa iniuutos niya. Yan po, Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. So, simulan po uli natin sa umpisa. Atin pong baybayin ang bawat verses. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. So, ano pong mapapansin natin dito? May mga katanungan po kasi tayo sa ating mga buhay na kasama nga ba talaga natin ang Panginoon sa mga ganitong oras ng mga pagsubok? So marahil po marami sa atin ang nagtatanong na naiisip natin na kung talaga nga bang ang Panginoon ay tayo ay pinabayaan na o wala ba siyang pakialam sa nangyayaring ito na pagsubok sa atin. So malinaw dito, sinabi ng Panginoon na tumawid tayo sa ibayo. So yung salitang tayo ay napakahalaga po nun. Yung po yung
dito po natin makikita na sa pagtawid nilang ito doon sa lawa ay kasama po nila ang Panginoong Hesus. Hindi po niya sinabi na kayo lang, hindi po niya sinabi na hindi siya sasama. Sapagkat sa mismong kanyang mga salita ng galing na tumawid tayo. Ayan po. So ituloy po natin. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. So makikita rin po natin dito na sinabi po ng Panginoon na sila po ay tatawid. Wala naman po sinabi ang Panginoon na tayo ay lulubog. Sa madaling salita po, ang pagyayaya ng Panginoong yon sa kanyang mga alagad ay ang pagtawid, hindi po para sa kung ano pa mang mangyayari. Ayan po. So, ituloy po natin. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. So, ano pong ating mapapansin? Hindi lang po ang mga apostol ang kasama ng Panginoon sa pagtawid na yun sa lawa. Marami pong mga tao ang gusto ring sumama sa Panginoon, sumama sa kanilang pagtawid. So ito po ay nagbibigay lang po ng mensahe na hindi lang po yung mga apostol ang may karapatan sa Panginoon. Lahat po ng tao na gustong sumama, lumapit sa Kanya ay may karapatan. Kaya nga po para po sa akin, ang ibig sabihin po nito ay hindi po natin dapat ipagdamot ang Panginoon. So sa panahon po natin ay sa pamamagitan po ng kanyang salita, nararapat lang po na ibinabahagi po natin ang salita ng Panginoon sapagkat ito po ay para sa lahat. Hindi po ito exclusive lamang para sa isang grupo, para sa isang organisasyon. Ito po ay kung sino po ang gusto sumama. Wala po tayong mababasa dito na pinigilan po ng mga apostolo ng Panginoon yung mga tao, yung mga iba pang bangka na gustong sumama sa pagtawid na yon. Yan po. Atin po ituloy po ulit. Sa verse, ayan po. Sa verse 37. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Ayan po. So, ano po yung bagyo? Yung pong bagyo ay isa sa kinakatakutan ng mga maglalayag. Ayan po. At dahil po sa bagyong ito, maaari pong lumubog ang kanilang mga sinasakyang bangka. Ayan. So, ano po ang natural na nararamdaman natin sa ganitong sitwasyon ng pagsubok o kagaya nga po ng sitwasyon nila na sila po ay tumatawid sa lawa ay inabot po ng bagyo. So normal lang po, natural po na maramdaman po natin yung takot, yung tayo po ay magpanik at pumapasok din po dyan yung pagsisisi. Yung pong pagsisisi na maaaring maisip natin na bakit ba ako nakasama pa dito o minsan nasisisi natin ang lahat. So yan po, ganyan po tayo mga tao. Lagi pong mas gusto natin na humanap ng masisisi. Every time po na may nangyayaring pagsubok o hindi magandang bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Tulad nga po nitong nangyayari ngayon na pagkalat po ng virus na ito. So yan po yung natural. Una na laging nararamdaman nating mga tao. Tayo ay natatakot, tayo nagpapanik at nagkakaroon tayo ng pagsisisi o paninisi. Yan po. Pero ang lahat po ng ito ay hindi po kalooban ng Panginoon na ating maramdaman. Yan po. So ituloy po natin. Si Jesus ay natutulog noon na sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Ayan po. So, tinawag po ang Panginoon ng mga alagad. At sa pagtawag po ngayon, ano pong makikita natin dito? Siya po ay bumangon. At nakinig po siya at pinatigil niya ang bagyo. So, napakagandang mensahe po dito na sa sitwasyong ito, na nangyayari nga po pagsubok, kagaya po na nangyayari sa kanila na nagkaroon po ng unos ng bagyo sa kanilang paglalayag, makikita po natin na ang Panginoon ay kalmadong-kalmado at
Ah, ayon pa nga po dito sa kwento, siya po ay natutulog. Ano po? So, ang makikita po natin dito, bakit po ganun yung sitwasyon yon na may bagyo, natutulog ang Panginoon. Yun po ay isa lang pong pagpapakita ng Panginoon na wala po tayong dapat ipangamba. Yun po, hindi po naman ang ibig sabihin nun ay wala po siyang pakialam. Inaantay lang po niya na lumapit sa kanya yung mga apostol, siya po itawagin. At mapapansin niyo po, nung tawagin siya, siya po ay agad nakinig. At alam na po kagad niya ang kanya gagawin. Kanya pong pinahinto ang bagyo nung siya po ay tawagin. So, sa sitwasyon po ngayon, mapapansin po natin, dahil nga po sa ang naramdaman po ng mga apostol sa mga oras na yon na takot, panic, at maaari nga po nagkaroon pa ng sisihan. Bakit po nila naramdaman yon? Pag po ating titingnan, kasi po mas nag-focus po silang tingnan ay yung pong hangin, yung pong bagyo na humahampas po sa kanila at yung pong malalaking alon. Huli po nung tingnan nila ang Panginoon, mas pinili po nilang piliin yung takot. Mas pinili po nilang ang tingnan na yung nangyayari sa labas ng bangka. At huli nung pong kanilang maisip na ang tingnan ay ang Panginoon, doon nga po makikita natin na agad naman pong kumilos ang Panginoon. Nag-aantay lang po siya na sa kanya tayo bumaling sa mga ganitong oras. Yan po yun. So kung pipiliin po natin na mas tumabi sa Panginoon o sa kanya ibaling ang ating mga sarili, hindi po natin maaari po yung ating mga takot at pagpapanik ay mabawasan at hindi po tayo hahantong sa ganitong na para po ba na mas pinipili pa natin, mas inuubos pa po natin yung ating panahon sa takot nga po, sa panik at sa pagsisisihan. Yan po. Sige po, ituloy po natin sa verse 39. Yan po. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, hanggang doon po muna tayo. Ayan po. Ano po mapapansin natin? Nung pong tawagin siya ng mga apostol, hindi po, napakabuti po ng Panginoon. Agad po niyang pinatigil ang hangin at ang malakas na alon. Wala po tayong mababasa dito na ang Panginoon ay nagparamdam pa ng guilt sa mga tao. Hindi naman po natin makikita dito na sinisipa niya yung mga apostol. Wala po tayong makikita dito gano'n sapagkat ang Panginoon nga po ay napakabuti po niya. Ang kanya pong gusto ay tayo po ay hindi natin maramdaman sa ating mga sarili na tayo ay magkaroon ng guilt nga po sa ating mga sarili na bakit ganito, bakit nagkaganyan. Napakabilis po pinapakilala lang po ng Panginoon na siya ay Panginoon talaga ng pag-ibig. Hindi na po niya nais na tayo ay sisihin pa. Napakasimple lang po na nais niya na lumapit lang po tayo sa kanila, sa Kanya, sa ating Panginoon. Wala na pong marami pang salita. At gagampanan po niya yung ating mga nais o kahilingan. Yan po yun. Ituloy po natin. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Bakit po sinabi ng Panginoon yun? Hindi po niya sinabi yun para, kung bagasakwan nga po ay ibaba ang pagkatao o ang pakiramdam ng mga apostol. Kaya po niya sinabi yun po ay katumbas ng isang pagyakap. Kumbaga, iniaangat pa nga po niya ang puso, isipan na wala kayong dapat ipag-alala. So, maituturing para po sa akin ang katumbas po nun ay isang pagyakap sa isang taong nawawalan ng pag-asa. Yun po yung damdamin na gustong ibigay ng Panginoon doon sa mga apostol. Kaya po niya nasabi na bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Yan po. So, gusto po tayong yakapin ng Panginoon. Kaya po niya ito sinasabi sa atin na nandito ako. So, yun po yung pwede nating isagot doon sa ating mga katanungan na sa mga pangyayari bang ito talaga bang nandyan pa ang Panginoon?
Iniwan na ba niya tayo? May pakialam pa ba siya sa atin? Meron po siyang pakialam sa atin. Kaya nga sabi nga po niya, sa pamamagitan po ng mga salitang ito po yung gusto niyang ilagay po natin sa ating puso at isipan. Na bakit ba kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya sa akin? Yan po yun. So yan po yung pagyakap ng Panginoon sa atin. Ituloy po natin sa last verse. Natakot sila ng labis at namangha. Sabi pa nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa iniuutos niya. Yan po. So, papapansin po natin dito, talaga pong tayong mga tao, mas pinipili pa rin po natin ang takot kaysa po sa faith o pananampalataya. Kumbaga po, niyakap na po sila dito ng Panginoong Jesus, pinatigil na po niya yung hangin at ang alon. Subalit, nung gawin naman po niya yon, parang ang dating naman po ay sa Panginoong Jesus naman nagkaroon ng takot yung mga apostol. Dahil nung gawin ng Panginoong Jesus na patigilin ng bagyo, sabay sinabi naman po at nang sabihin ng Panginoon na ba't kayo natatakot, pinakalma na nga po sila, ito naman po ang sumunod na nangyari. Nung tuparin ng Panginoon ang kanilang nais na tumigil ang bagyo, natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? So, tayo po mga tao, lagi nating pinipili sa ating mga puso't isipan, lagi nating inuunang piliin ay yung takot. Yan po. So, napakaganda po nitong kwentong ito. Ito pong kwentong ito ay nagpapatunay lamang na ang Panginoon ay nandyan lang po. Hindi po niya tayo iniiwan. Siya po ay may pakialam sa nangyayaring itong pagsubok sa ating lahat. Ito nga po kumakalat na virus na ito. So, napakaganda po ng mensahe nito na nararapat lamang po na tayo po ay mas lalong sa Panginoon bumaling at hindi po sa unos tayo tumingin. Yan po. Meron pa po akong isang isi-share sa inyo na verse. Ito po. Ito naman po ay yung kay Job. Ayan po. Sa Job chapter 2 verse 9. Ayan po. Ito po ay yung sitwasyon na si Job po at ang kanyang asawa ay dumaranas po ng napakalaking pagsubok po sa buhay. Kung inyo pong babasahin ang buong aklat ng Job, ay lubusan nyo po itong maunawaan. Pero sa madaling salita nga po, sila po ay dumadaan dito sa isang napakalaking pagsubok. So, sinabi sa Job chapter 2 verse 9, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. So, ano pong mapapansin natin dito? Sa buhay po ng tao, pag dumarating po yung pagsubok, dyan po dumarating yung pagbabago. Dyan po dumarating yung pagbabago sa ating mga puso at isipan na tumalikod sa Panginoon, na mas lalong tumalikod sa Panginoon. Nawawalan po tayo ng pananampalataya. So, ang nakakatuwa po dito, una pong nagsalita dito yung asawa ni Job. Basahin po natin kung anong isinagot ni Job sa kanyang asawa. Sa Job chapter 2 verse 10. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Ayan po. So, napakaganda po nitong mensaheng ito. Kahit po ito ay dalawang verse lang at napakaikli lang, pero napakahalaga po sa buhay nating mga tao. So, dalawa po yung karakter dito. Yung asawa ni Job ay nawawalan na ng pag-asa, nawawalan na ng pananampalataya dahil po sa oras ng pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Subalit si Job po ay mas lalong lumalim ang pananampalataya sa Panginoon. So, nakakatuwa po yung sagot niya dahil ang sagot nga po niya, pagpapala lang ba ang tatanggapin natin sa Panginoon? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Panginoon. So muli po, sino po tayo sa dalawang karakter na ito? Napakaganda po na marinig po natin ito at mapag-aralan at mapaglimi-limian po natin sa ating mga puso at isipan. Dahil ito po talaga yung oras
Gaya po ng ginawa ni Job, napakaganda po ng ending ng istoryang ito ni Job, sapagkat nang dahil sa kanyang pananampalataya sa kabila po ng mga pagsubok na ibinigay sa kanya ng Panginoon, ay hindi po siya bumitaw sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya po napakaganda po pa rin ng naging ending ng istorya ng kanyang buhay. Lahat po ng pagsubok na yon ay kanyang nalampasan, at hindi lang po doble, triple pa po ang ibinalik sa kanya ng Panginoon na pagpapala. Ayan po. Muli po, marami pong salamat sa Panginoon sa pagtuturo po niya sa atin sa aral ng kanyang mga salita. Patuloy po tayong lumapit sa Kanya at ihilig ang ating mga puso at isipan sa Kanya. Sapagkat tunay po na ang Panginoon po ay naandyan lang po. Abot kamay po natin. Tayo po'y manalangin sa Kanya. Hilingin po natin sa Kanya ang Kanyang habag. Tayo po'y magpakumbaba. Hilingin po natin sa Kanya na tayo po ay tulungan niya sa sitwasyong ito na may kumakalat na virus, hindi lang po sa ating bayan kundi sa buong mundo. Hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon. Siya po ay may pakialam sa atin. Muli po, mapagpala po muli tayong lahat ng aral ng salita ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa kanyang pagtuturo sa atin. God bless po sa ating lahat.